So doon ko rin napatunayan talaga na totoo yung tikbalang. So ayun, at sobrang baho talaga ng ginagawang singaw ng mga yan, ano, para hindi ka makapokus habang naggagamot ako. Nagbubuga talaga sila ng baho. Pero kahit na nasusuka ako nun, kinaya ko naman. And then tandaan nyo lagi, ang kahinaan ng tikbalang ay nasa paa. So doon madali silang matalo. Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay pag-uusapan natin ang isang pambihirang gamit. At itong gamit na ito ay hindi basta-basta nakukuha kung saan-saan lamang. Ayon pa nga sa mga matatandang antingero mga ka-horror na ang gamit daw na ito ay isa sa pinakamalakas. Kaya mga ka-horror, tara at samahan nyo ako at sabay-sabay nating tuklasin kung ano nga ba ang hiwaga na meron sa gamit na ito. Sa malalim na tradisyon ng mga Pilipino mga ka-horror, lalo na sa mga kwentong bayan at paniniwalang esoteriko, nakapaloob ang tikbalang bilang isa sa mga pinakamisteryosong nilalang. Madalas itong inilalarawan bilang kalahating tao at kalahating kabayo. Matangkad, mahaba ang buhok, at malalaki ang mata. Ngunit higit sa itsura nito, ang tikbalang ay inuugnay din sa kakaibang kapangyarihan at hiwaga. Isa sa pinakatanyag na paniniwala ay tungkol sa mga agimat o mutya na nagmumula sa tikbalang. May iba't ibang bersyon ng mga alamat ukol dito, ngunit pare-pareho ang esensya. Ang sino mang makakuha ng agimat ng tikbalang ay magkakaroon ng pambihirang lakas, galing at proteksyon. Karaniwan ng tinutukoy ang mutya ng tikbalang bilang isang gintong buhok o minsan na may maliliit na buto o batong kumikislap na nakatago sa katawan ng nilalang na ito. May ilan ding nagsasabi na ito'y nagmumula sa dumi ng tikbalang na nagiging parang gintong bato sa tuwing bumabagsak sa lupa. Ngunit ang pinakakilalang anyo ay ang isang hibla ng buhok na kumikinang na parang ginto na madalas ay napakailap makuha. Sa mga alamat, ang buhok na ito'y nagsisilbing susing nagbibigay ng kapangyarihan at kung sino man ang nagtatangan nito ay nagiging mailap sa kapahamakan at laging sinuswerte sa buhay. Sinasabi pa ng mga matatandang antingero mga ka-horror na para makakuha ng agimat ng tikbalang, kinakailangan dumaan sa matinding pagsubok. Ang tikbalang ay hindi basta-basta nagpapahintulot na siya'y lapitan, lalo pat aagawan ng kanyang kapangyarihan. May mga kwento na kailangan daw painumin ng alak ang tikbalang hanggang ito'y malasing, saka matatanggalin ang isang hibla ng kanyang buhok. May ibang bersyon naman na nagsasabing kailangan mong sumakay sa likod ng tikbalang at magtagal doon ng hindi natatanggal hanggang sa ito mismo ay magbigay ng mutya bilang gantimpala sa iyong tapang at tatag. Sa mga kwentong ito, malinaw na ipinapakita ang pagiging ilap ng agimat at ang halaga ng sakripisyo bago ito makamtan. Kapag nakuha na ang mutya mga ka-horror, nagsisimula ang tunay na hiwaga. Pinaniniwalaan na ang gintong buhok ng tikbalang ay may iba't ibang kapangyarihan depende sa gamit ng nagtatangan. Una, ito raw ay nagbibigay ng swerte at kasaganaan. Ang may hawak nito ay hindi nagugutom, hindi kinakapos sa pera at laging nakakasumpong ng oportunidad. Ikalawa, ito'y nagsisilbing pananggalang laban sa masasamang espiritu, kulam at malas. Kahit na ikaw ay binabantaang masaktan ng mangkukulam o aswang, hindi sila makakalapit hanggat nasa iyo ang buhok. Ikatlo, may ilan pang nagsasabi na ito'y nagbibigay ng lakas at bilis na nagagamit sa digmaan o sa pagtakas mula sa panganib. May mga kwentong bayan na sinasabi rin na ang mutya ay nakapagbibigay ng kakayahang hindi makita ng kaaway, kaya nagiging mailap ang may-ari sa anumang uri ng kapahamakan. Ngunit hindi lahat ng nagtatangan nito mga ka-horror ay nagiging ligtas at payapa.
May paniniwala rin na ang tikbalang ay maghahanap at babawiin ang kanyang nawalang mutya. Ang sino mang magnakaw nito nang walang pahintulot ay maaaring habulin, dalawin sa panaginip o gantihan ng tikbalang. Dahil dito, mahalaga raw na magkaroon ng wastong ritual, orasyon o panalangin upang mapanatili ang bisa ng agimat at hindi kagagambalain ng nilalang na pinagmula nito. May mga albularyo at antingero na nagsasabing kinakailangan ipunin ang lakas ng loob at pananampalataya upang maangkin at maapangalagaan ang kapangyarihan ng mutya. Ang mutya ng tikbalang mga kahoror ay hindi lamang itinuturing na personal na agimat. Sa ilang baryo at komunidad, ang mga kwento na ito raw ay ginagamit ng mga pinuno o datu upang bigyang proteksyon ang kanilang bayan. Kung nasa isang lugar ang mutya, masasabing malayo ito sa sakit, sakuna o masasamang panahon. Para sa kanila, ang kapangyarihang dala ng mutya ay hindi lamang para sa individual kundi para sa buong pamayanan. Dahil dito, nagiging sagrado ang anumang uri ng kwento hinggil sa pag-iral ng agimat na ito. Sa pagdaan ng panahon mga kahoror, lumabo na ang paniniwala ng ilan sa mga ganitong uri ng hiwaga, dala ng modernisasyon at siyentipikong pananaw. Ngunit para sa ibang naniniwala, ang mutya ng tikbalang ay nananatiling simbolo ng pananampalataya at misteryo. Hindi man ito napatunayan ng agham, nananatili itong bahagi ng kulturang Pilipino na nag-uugnay sa ating imahinasyon at sa malalim na ugat ng ating paniniwala sa mga nilalang na higit sa karaniwan. Sa paningin ng mga antingero, ang bawat agimat at mutya ay may bisa basta may kasamang panata, dasal at tamang paggamit. Ang mutya ng tikbalang ay isa lamang halimbawa na kung paanong ang tao ay naghahanap ng kapangyarihan at proteksyon mula sa hindi nakikita, lalo na sa mga panahong mahirap at puno ng pagsubok ang buhay. Sa huli mga kahoror, ang tanong na, totoo ba ang tikbalang o totoo ba ang agimat ng tikbalang ay nakadepende sa pananaw ng tao. Para sa mga hindi naniniwala, isa lamang itong alamat na ipinamana ng matatanda upang magbigay ng aral o takot sa kabataan. Ngunit para sa mga nakaranas umano ng bisa nito, isa itong patunay na may mga bagay na hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Ang mahalaga ay ang aral na dala ng paniniwalang ito. Ang tapang, pananalig, at pananampalataya ay nagsisilbing tunay na agimat ng tao sa kanyang pakikipagsapalaran sa mundong puno ng hiwaga. Idol, totoo po ba ang tikbalang? Kasi sabi ng lolo ko nakakita na ng tikbalang, napakabaho daw nun. Oo, naalala ko nung nasa San Pablo pa ako kasi may naggagawa doon sa amin, malapit sa bahay namin, doon sa apartment, nung kalsada. So nung pinuputol nila yung puno, nung tinamaan na nila, nung unang tama nung parang gamit nila para matanggal yung pinakapuno doon na matagal na yung puno yun pero patay na yung puno. Tapos biglang namagak agad yung kamay nung lalaki, so isinugod siya sa akin. Tapos nung pagdating doon, ang baho talaga, ang baho. So sabi ko tikbalang to kasi sobrang baho nga. Inipitan ko sa paa ng orasyon. Nagsisigaw na, tapos maya humalinghing yung kabayo doon sa likod bahay namin. Yung bahay kasi namin kita yung likod, tapos may grills lang, no? Pero yung pinakapader namin, medyo mataas naman sa ulo ko, tapos may mga grills na. Tapos nakita ko doon yung kabayo, nakatayo talaga, kitang-kita yung ulo niya, no? Nakatingin siya doon sa amin habang nagagamutan. So doon ko rin napatunayan talaga na totoo yung tikbalang. So ayun, at sobrang baho talaga ng ginagawang singaw ng mga yan, para hindi ka makapokus habang nagagamot ako. Nagbubuga talaga sila ng baho. Pero kahit na nasusuka ako nun, kinaya ko naman. And then tandaan nyo lagi, ang kahinaan ng tikbalang ay nasa paa. Ano sa palagay nyo mga kahoror? Tunay nga kaya ang agimat o mutya na nanggaling sa tikbalang? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga kahoror, at samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.